magsimula ka kung anong meron ka. Guys, tapusin nyo tong video na to kasi alam ko marami na naman kayong matututunan dito. Ako nga pala si Jimmy Libara, isa po ako entrepreneur at meron akong clothing business dito sa Nueva Vizcaya. Let's go! Bago tayo magsimula, ikukwento ko lang muna sa inyo yung kauna-unahang nag-start ako ng traditional business. Kasi matagal ako sa networking company before, so basically hindi ko product yun yung tinutulak ko. Pero nung na-figure out ko na magbenta ako ng sarili kong produkto, mas okay pala yun. Way back 2020, ang trip ko dati is nag-aalaga ako ng ornamental fish. So, familiar kayo sa Gapi, sa mall, yung maliliit na makukulay na isda, yun yung trip ko. Kung may plantito, may nagbabike, may nag-aaso dati, ako yun yung trip ko. Bumili lang ako dati ng 3 pares ng isda, tapos nilagay ko siya sa aquarium na malaki kasi dati may arwana kami. Nung nilagay ko sila doon, dinocument ko kung ano everyday kasi yun lang yung trip ko papakainin mo, mga ganon, di ba? Linisan mo yung aquarium. Ang nangyari doon, dumami sila ng dumami. So, everyday, pinopost ko, minamay day ko. Kasi yun yung ginagawa ko eh. Then, one time, meron nagtanong sa akin, dun sa mga post ko, saan mo nabili yan? Saan mo binili yan? Siyempre, gumana yung pagka-negosyante mindset ko. Sabi ko sa kanila, actually bro, binibenta ko. So, ang bili ko dati is 53, parang ganun eh. Pero ang ginawa ko, parang 50 isa. So, kinagat naman nila. So, basically, nabenta ko. Sa dumami ng dumami yung mga isda na yon, bumili na ako talaga dun. Punta ako ng Krishi, yung mga black tub before. Punta ako ng junk shop. Bumili ako ng sirang rep. Nilagay ko sa lahat ng pwedeng paglagyan ng tubig. Yun, nilagay ko doon. Ganun yung nangyari. Dumami sila ng dumami. Almost mga 500. Parang ilang libo na rin yun eh. Naisip ko, yung dating binibilhan ko, syempre, inaangkat pa nila sa malayo yun. So what if kaya ako magbenta doon? Kasi ang dami kong supply eh. So ano gagawin ko doon? Binenta ko yung mga isda before, 10 piso isa, ganyan. Pero maramihan yun Bayumbong, Solano, ganon yung nangyari. Hanggang sa, nagkaroon din ako ng upgraded mindset na paano pa kaya mas pumera dito? Imagine mo, hobby lang yun, no? So, ginawa ko, nag-search ako, talagang inari, Google, wala pang ChatGPT nun eh. Google ako, ano yung mga best, ganito, ganyan. May mga community na din dati ng mga ganon. So, nakita ko pala, may mga pure breed, parang aso. Yung mga pure breed dati, 3 pairs. Pag 3 pairs sinabi, isang lalaki, 2 babae, yun yung 3 pairs. Ang 3 piraso nun is 1,000. Yung mga pure breed yung mga galing Thailand, yung mga talagang solido na din, na pag nanganak ganun na ganun din. So sabi ko, solid So ginawa ko, bumili ako ng ganun, talaga nag-invest ako kasi yung taong gusto kong ng isang bagay, ma-deep learn ko. So basically, naral ko nga talaga. Tapos ang nangyari doon, nag-invest ako na kumuha ng mga pure breed. So kuha ako dati, galing Antipolo pa pinapadala. Via LBC. So 3 days. So nakalagay lang sila sa plastic ng yelo. So swerte mo na kung mabuhay. Minsan mabubuhay tapos mamamatay din. Pero talagang nag-risk ako noon kasi walang gumagawa noon. Ang meron lang dati kasi dito, DEM lang na breed. Tapos the rest wala na. So sabi ko, what if ako kayo yung unang magbitaw dito ng mga ganung breed? So, ininvesan ko yun. Nakilala din ako dun sa ko dati, HB Blue, HB Red, ganyan. Basta yung mga term yun ng mga breed ng isda na yun. So, kung 1,000 siya tatlo sa binibilang ko, syempre sabi ko, hindi ko pwedeng benta ng ganun din dito, probinsya to eh. So, ginawa ko, brinid ko na muna hanggang stable ko, napadami ko naman. So, ang malupit naman doon, binenta ko lang siya ng 600 tatlo. Siguro ilang taon ko din ata ginawa yun eh. Talagang pupunta sila sa akin, lalayo, taga Dupax, taga Arita, taga Solano. To cut the long story short, talagang pumira ako doon dahil dumami na yung market, bumababa rin yung quality. Ayun, nalaman ko, nabebenta na lang ng 100 isa, ganyan. Yun na, sabi ko, exit na ako dito. Imagine mo nung time na yon, pandemic, di ba, naghihirap lahat ng tao. Tapos ako, talagang nakaisip ako ng way para pumera nung time na yon. So sabi ko, solid talaga. Kaya laki din ang kinita ko talaga dun. Yun na nga yung pinang-clothing namin yung start ng clothing. Doon ko na-realize na pwede pala mag-negosyo dahil trip mo lang, no?
'Di ba? Doon ko na-realize 'to, at doon ko rin na-realize na iba pa rin talaga pag inaral mo yung isang bagay at nagka-knowledge ka nun. Iba pa rin yung meron kang mas alam na hindi alam ng ibang tao. May pagkakataon na yung mga alam mo itutulong mo din sa iba, kasi nung nag-fish keeping ako, ano yun talagang yung mga customer ko dati, talagang tinuturuan ko kung ano yung dapat ipakain, ano yung tamang ipakain lang, pag umuulan, ganito yung gawin, pag mainit, ganito yung gawin. Kaya ito lang yung mga payo ko sa mga, lalo sa mga estudyante dyan, sa mga kabataan dyan. Try nyo din mag-business. Malay mo yung trip mo pala na trip mo lang, di ba? Pwede mo palang pagkakitaan, di ba? Kasi iba yung may alam ka na hindi alam nung iba eh. Di ba? Huwag ka nang lumayo, huwag ka nang mag-focus ka kung sino yung nandyan sa malapit sa'yo, classmate mo, kaibigan mo, teachers mo. Hanap ka ng kailangan nila, tapos i-provide mo yun. So basically, ganun ang negosyo eh. May community, ikaw yung magpo-provide sa kailangan ng community. Okay, magsisilbi tayo sa kanila. So pag nagawa mo yun ng maayos, that's the time, doon ka na tuloy-tuloy nakikita. So sa una, ang isipin mo, matulungan mo rin yung mga, matulungan mo, ma-provide mo yung kailangan nila. Tulungan mo kung may problema sila sa ganito, gusto nila magganito, may problema sila sa ganito, matutulungan mo sila sa part na yun. Kasi nga, alam mo na. Kasi nga, may alam ka na hindi nila alam. So, basically, mag-provide ka ng willing silang magbayad, then, for sure, dun ka nakikita. Kasi meron kang alam na hindi nila alam. Kasi yung unang-unang mali ko before, guys, is gusto ko magnegosyo kasi nga, talagang yung bloodline ko, negosyante din. So, sabi ko, gusto ko magnegosyo, pero usually, wala akong pera eh. Di ba? Yun yung maiisip natin palagi. Pero, doon ko naisip na kahit yung simpleng bagay na ginagawa mo, tapos ginalingan mo doon, pwede mo na palang maging negosyo doon. Simpleng kahit basic lang na needs. Ballpen, di ba? Graham balls, manga, di ba? Pwede mo na palang pagkakitaan ng mga yun. Pwede ka mag-start sa mga maliliit. Kung anong merong ka lang para mas makapag-start. And sooner or later, palaki ka na ng palaki. Kaya ginagawa ko tong video na to kasi alam kong entrepreneur, negosyo, ang isa sa mga magpapaangat sa bansa, di ba? Sa province, lalo dito sa atin, sa Vizcaya. Hindi pa naman ganun karami. Usually, ang rumaratrat dito, yung may mga pera, diba? Isa ako sa mga living proof na wala naman talaga akong pera. Nag-start kami sa sobrang liit lang, 1.5, diba? At napalago namin ng napalago. Actually guys, lagi lang naman natin problema at kalaban natin dito is yung takot na magsimula, yung negative mind mo na baka malugi, diba? Ganyan. Hindi ka pa nag-i-start, malulugi na agad. Siyempre, gawin mo muna. Hindi mo malalaman hanggat hindi mo pa rin talaga susubukan. So, better try. At least, actually, hindi yun failure eh. Diba? At least may lesson ka na agad kung paano magpatakbo nung susunod mong gagawin. Kaya samahan nyo ako na tulong-tulong tayo na maging isang good energy or young entrepreneur sa kabataan na imbis na kung ano-anong ginagawa nila sa buhay nila. What if itry nilang experience yung bata ka pa lang kahit paano may knowledge ka na kung paano kumita ng pera. Para makatulong tayo sa mga mahal natin sa buhay. Alam nyo guys, sobrang laking tulong ng negosyo sa akin. So, before, hindi ako matalinong estudyante. Drop out ako, 3 beses ako nag-first year college. Alam ko before, wala nang pupuntahan yung buhay ko. Pero, buti na lang talaga, sinubukan ko. Alam ko na, kaya ganun yung nangyari sa buhay ko before. Kasi, alam ko dito papunta, or dito ako ipupunta ni Lord. Kaya sobrang thankful ako kahit papano. Yung hirap pala na pinagdaanan ko before, hindi pala siya pasakit. Hindi siya pasakit na parusa sa akin. Kumbaga, mas strength siya, lakas siya para at least mas maka-execute ako sa mga bigger things na gusto kong gawin sa buhay. Kaya huwag kang matakot sumubok, young bloods. Hindi mo talaga alam eh. Hindi mo alam. Basta may ginagawa ka, laging laging it counts. Malay mo next, tayo na pala yung next Josh Mojica, di ba? Or tayo na pala yung next na mga Ramon Ang, mga ganyan, di ba? Hindi naman natin alam eh. At least maganda trinay natin.
Ay siya nga pala, MB merch. Yan, available sa Mercancía Barata. Lahat ng Mercancía Barata branch. Ito, sold out na to. Pero maraming bago doon. Support nyo, try nyo support yung mga gawa natin. Lalo ngayon, may ginagawa, may niluluto kaming something kakaiba din na solid yun. Basta solid. Gusto nyo ng malupitan talaga, malupitang damit na comfort. Diba? And syempre, may style. Try nyo yan. Lalo yung ilalabas naming bago. Once again, Jimmy Libara nga pala na nagsabi na hindi ka mananalo kung hindi ka tataya, hindi ka mananalo kung hindi ka susugal. Thank you guys, I'm out.